I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello mga Marcos loyalists and supporters. Nako guys, kung nakikita ko, ang pinaka-controversial na mayor sa buong mundo o sa buong Pilipinas mga bes. Walang iba kundi si Alice Go ng Bamban Tarlac. Nako mga bes ha, yan ang sinasabi natin no. Dahil alam po natin na subaybay natin yung pagdinig dyan sa Senado, aba mga kababayan, nakitaan talaga na talagang may probable cause. Naks naman. Sinuspindi si Mayor Bamban Alice Go ng 6 na buwan ng ombudsman. Oh my goodness. Bakit mga kababayan? Ito po ay para hindi kumbaga hindi maapektado yung yung pag-imbestiga, kasi may balita na parang kumbaga hinaharangan ang investigation laban sa kanya. Ito guys, basahin ko at panoorin niyo po ang ulat po ng GMA7, courtesy po ng GMA News mga bes Alam niyo sa nakikita ko dito kay Mayor Go, parang well guys, sinubaybayan ko, ito talagang lumabas ang totoo, talagang pure Chinese siya. Ayon po sa batas natin, bawal po ang tumakbo ang isang dugong Chinese na walang dugong Pilipino. Bawal po sa batas yan. Pero dahil dito mga bes, 6 months ang suspension nito, palagay ko medyo tagilid siya mga kababayan. In my own opinion, in my own nakikita, dahil base doon sa mga napapanood ko, dahil sangkot ito sa mga anomalyang hindi maganda mga bes Alam po natin, grabe ang pagka-controversial ito, buong mundo, international guys At ayon po doon sa aking napanood na mga kababayan, parang ang pamilya nito is, nako guys, mayroon magsalita, but anyway, basahin ko na lang mga bes itong sinabi dito. Nakita nyo bes ang aking nakikita. Ombudsman suspends Alice Go as a Bamban mayor. Agay, nako. Alam nyo guys, ayon po dun sa mga nabasa ko, si Mayor Go ay pinanganak sa China at walang certificate registered ang kanyang both parents. Oh my goodness, sa Pilipinas. Paano hindi mo makikita talaga yun? Walang registration na nakikita. Walang listahan dyan sa PSA. Kasi nga, doon siya pinanganak sa China. Ay, di kayo nalorky. Ang sabi po dito guys usapang kongreso. Sabi ni usapang kongreso. From Chinese mayor to suspended mayor. Agay. The office of the ombudsman has suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go and 2 others for up to 6 months. Agay! Dire-diretso na yan guys, kasi talagang sapat yung ebidensya laban sa kanya, kaya tuloy-tuloy na yan. This came after the Department of the Interior and Local Government, which is ang DILG, filed graft and complaints against Go over her reported involvement with a raided Philippines offshore gaming operation, which is ang Pogo in her locality. Alam niyo guys, maraming past administration, pero wala po ako nakikita yung itong Pogo na ito nung sa panahon lang po ni dating Pangulong Digong. Ito kasi guys ay pinanawagan niya din that time na gawing legalize ang Pogo. Kaya ito po ang kahinanatnan nito. Ito po ang resulta. Ay ewan ko, naloka ako. Yan ang legacy nila mga kababayan. So malinaw na malinaw dito mga kababayan ang pagsuspindi kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Talaga naman 100% Chinese na ko. Sabi nga ni Senator Tulfo, kailangan ng DNA test. Ay naloka ako. At itong sinabi ni ni Senator Risa Ontiveros, ito. Sabi ni Senator Risa Ontiveros mga kababayan, sabi ng DCRH dito dapat lang para kay Senator Ontiveros, yan tama ang naging desisyon ng ombudsman na suspindihin si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Tama yun guys Nakikita nyo naman sa hearing, grabe ang tindi mga bes Pero todo deny siya mga kababayan
Sabi po dito, ayon kay Hontiveros, tiyak na may ugnayan sa illegal na pugo si Go Agay. Kahit ilang beses pa raw ito magsisinungaling o sabihing hindi niya maalala. Ay, Jesus Maria Joseph, yung disabled nga na kapatid ni yung isang artista, alam na alam niya nga yung edad niya eh. Kahit sabihin mo may sinto-sinto, pero alam na alam niya edad niya. Ako nga, Jesus Maria Joseph, alam ko pa yung mga teacher ko mula nung grade 1 hanggang high school, di kayo naloka. Siya ka 37 years old lang, imposible. Ang galing niya talaga magdrama, no? Statement of Senator Hontiveros. Agay, dapat lang na unang bisita pa lang namin sa nired na pugo sa Bamban Tarlac. Guys, napanood nyo yun? May mga pang chor pa doon na nakita ko habang nagbumisita to si Senator Hontiveros. Ipanawagan ko na ang preventive suspension laban kay Mayor Alice Go Agay. O yun, nangyari na nga, suspende ng 6 na buwan. Pero palagay ko guys, tuloy-tuloy na yan, hindi na makabalik. Kayo naman mga kababayan, common sense, no? At tingnan nyo naman yung mga guys, pagdinig, malinaw na nagsisinungaling siya. Yung binanggit niya ng pangalan, wala naman nakalagay doon sa PCA, walang pangalan na nakalagay doon. Ang dami, biro mo. Ang ipinagtataka lang natin dito guys, yung mismong munisipyo ng Banban, ang nasa likod nun, yun nga yung pugo eh. Ayan, kasalanan kasi ni Digong. Sa pinawanawagan niya kasi sa Kongreso na gawing legalize yung pugo. I-upload ko nga yan guys, yung sinabi ni Digong sabi niyo Mergo also undoubtedly has ties with Pugo Agay. Kahit ilang beses pa siya nagsisinungaling, kahit ilang beses pa niyang hindi maalala, dokumento ang connection niya sa Pugo. Yung mga babayan. Alam nyo, kahit sabi mo nagsisinungaling ka, pero yung isang yung mga documents na nakalap mo, pag yan na lumabas, nako, patay ka ngayon. Let us not forget, this is Pugo with alleged hacking and surveillance activities. Pugo na puro scams, krimen at human trafficking ang dala sa bansa. Ayan. Kasi ikaw naman, Mr. Ex-President Digong, bakit mo kasi ginawang legalize yung pugo? Ayan, tuloy. Dapat guys, tanggalin talaga yan. Kung batas ba yan, dapat tanggalin na yan. Look forward to our executive session soon. Inaasahan ko na mas lalong maliwanagan na tayo sa totoong papel ni Alice Go. Hindi lang sa mga pugo, kundi pati sa mga banta sa ating pambansang siguro tama yun guys Alam nyo mga kababayan, marami po ako napanood no. Kalat-kalat pala guys ang mga spy ng mga Chinese sa buong mundo, lalo ni yung dalawang spy sa Australia. Nako, naloka ako guys. Dahil nga nagsalita sila mga kababayan, hinahunting sila ngayon ng kapuan nila. Talagang tsutsugiin talaga sila. Kaya ewan ko ba ano bang intensyon nitong bansa na ito. Gusto yata mamuno na baka tatalunin pa si Hitler eh. Pangalawang Hitler, pero hindi dapat tayo papayag. Kailangan maging maingat ang mga bansa, no? Kasi laganap ang mga Chinese kung saan-saan. Well, another Chinese guys na nahuli, no, na spy. Nako, mga kababayan, i-upload ko nga yan. So, but anyway, mga besa, ito po yung news galing sa GMA. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Ito courtesy ng DCRH. And of course guys, see you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines. Eto na. Ang suspensyon ng walang sweldo, yan ang ipinataw ng Ombudsman laban kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo, Municipal Officer Aden Sigua at Business Permit and Licensing Officer Edin Ocampo dahil umano sa illegal na operasyon ng Pogo sa lugar niya. Naghain ng reklamong administratibo ang DILG sa Ombudsman dahil sa umano'y pagpayag sa illegal na Pogo operation ng Hong Seng at Sun Juan sa lupa ng Baufo Land Development Incorporated kung saan presidente si Guo. Noong March 13, ni-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Baufo kung saan nadiskubre ang operasyon. Ayon sa DILG, si Guo raw ang nag-apply ng clearance para magtayo ng mga building ng Baufo at nag-imbita ng mga negosyante doon noong 2019. Si Guo rin ang humarap para sa Baufo para humingi ng letter of no objection sa Sangguniang Bayan nung hindi pa siya mayor. May 50% share din daw itong stock sa kumpanya, bagaman sabi ni Guo ay binenta na niya ang mga ito
Guo nung manalo siyang mayor noong 2022. Matapos maging mayor, siya ang nagbigay ng business permit sa operasyon ng Pogo ng kumpanyang Hongseng kahit kanselado ng lisensya nito at sa pumalit itong kumpanya na Sunwan. Sabi ng DILG, palabas lamang o simulated ang pagbibenta ng shares ni Guo at may mga shares pa rin ito sa Baofu. At kahit daw may cease and desist order ng PAGCOR laban sa Sunwan, ay hindi niya kinansela ang business permit nito. Sabit naman si Ocampo dahil sa pag-i-issue ng permit sa Sunwan kahit hindi ito kumpleto ng dokumento. Si Sigua naman ang pumirma ng bilhin ng Baofu ang lupa ni Guo. At dahil hindi nito inimbestigahan ang kapabayaan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan nang payagan nito ang Sunwan na mag-operate. Sabi ng DILG na bigo daw si Guo na masiguro na magawa ng maayos ni Ocampo at Sigua ang kanilang trabaho tungkol sa pagtupad sa mga requirements ng Sunwan. Sa utos ni Ombudsman Samuel Martires na pirmado noong May 31, sabi nito, may malakas na ebidensya na nagpapakita ng guilt o pananagutan na maaaring dahilan para matanggal sila sa opisina at ang pananatili nila sa pwesto ay maaaring makaapekto sa investigasyong gagawin sa kanila. Immediately executory rin ang utos. Ipinataw ng Ombudsman ang preventive suspension laban kay Mayor Guo at dalawang iba pa para hindi nila maimpluwensyahan ang gagawing investigasyon ng Ombudsman sa reklamong inihain laban sa kanila ng DILG. Si Senador Risa Ontiveros na nag-iimbestiga kay Guo sa Senado ang sabi nararapat lamang na suspindihin si Guo. Sana lamang daw ay hindi pa huli ang lahat dahil may impormasyon daw sila na hinaharang ni Guo ang investigasyon matapos ang raid sa Pogo sa Bamban. Malinaw daw na may koneksyon si Guo sa Pogo na nasa likod ng umano'y hacking at paniniktik.